Hello guys, ayan, so ako ulit ang inyong Auntie Eileen. So, ang pag-uusapan naman natin ngayon dun sa tanong ng isang sis natin na pagka hindi daw ba nag-day off babayaran ng employer. Wow! Ang galing sumayaw at ang ganda. Ganyan ang mga dugong Pilipino. Ang tawag doon, hindi ko lang alam kung sino ang tawag doon, kung employer mo ba yung nagsabi sa'yo na hindi ka mag-day off or ikaw mismo ang ayaw mo mag-day off. So yun, kasi medyo hindi siya klaro. Pero sige, isa-isahin na lang natin. Ang tawag doon, pag ang employer nyo ang nakiusap sa inyo, halimbawa meron talagang activities na kailangan talaga Sunday, hindi kayo pag-day off tapos kinausap nila kayo, na kung pwedeng bayaran nila o wag kayo mag-day off. Pag sinabi nilang wag kayo mag-day off ng time na yun at pumayag kayo, babayaran nila kayo. Talagang hindi pwedeng free yun guys, kasi day off yun, dapat talagang bayaran nila. For example, may 2 day off kayo sa isang buwan, tapos nakiusap pa sila na yung isang day off doon wag pasukan mo, babayaran nila yon. So yun. Pero kung ikaw mismo sa sarili mo yung ayaw mo lang lumabas kasi tinatamad ka or ayaw mong gumastos o gusto mo na magstay kung may kwarto ka, yung gano'n, ikaw sa sarili mo yung may gusto, syempre naman gagastos na nga sa employer kasi magano ka ng kuryente, electric fan or nasa loob ka ng bahay or hindi ka, parang libre yun parang ikaw kasi choice mo yun na wag lumabas pero parang nakakaya naman sa employer yun na day off mo tapos magsistay ka lang sa bahay, kahit anong bait ng employer kasi syempre guys, may hiya din yan sila na syempre lunchtime, nandun ka lang din sa bahay, magluluto ka ba ng kakainin mo, paano ba, syempre diba. So para sa akin siguro parang hindi ganun ka-advisable, although kung depende kung ang employer mo nag-offer sa'yo na pagka ayaw mo lumabas, gusto mo mag-day off ka, magpahinga ka na lang, ganun. Kasi minsan yung mga employer na ganun, para alam nila talaga makarest talaga ang helper nila, especially nung kasagsagan ng COVID, may mga employer talaga na takot yung mga helper nila na lumabas. Kaya sinasuggest nila magstay na lang sa bahay, magpahinga, ganun. Na wag na makipag sa mga tao sa labas, ganun. So yun siguro, para sa akin, kung ikaw mismo sa sarili mo ayaw mo mag-day off, ayaw mo lumabas, hindi yun bayad ng employer kasi choice mo yun tapos gagastos pa sila sa'yo, yung ganun, kasi yung kuryente mo, yung ganyan, yung pagstay mo dun sa bahay, ganun. Pero kung sila ang yun nga, ulitin ko, gaya na sabi ko sa kanina, kung sila yung nag-demand sa'yo na kung pwede, o nakiusap sa'yo na kung pwede, yung day off mo may importanteng kailangan talaga yung help mo sa time na yun, nasa sa'yo yung decision, hindi ka nila pwedeng pilitin kasi especially kung once a month lang yung day off mo kasi nasa batas talaga ng MOM na at least once a month may day off ang isang helper. Yun ay na-implement yun, nag-start yun nitong January 2023. So hindi talaga pwede yun, hindi ka pwedeng pilitin ng employer, alam nila yung batas dito, magkakaroon sila ng problema pag pinilit ka nila. So yun guys, kaya dun sa tanong mo Sisi, pero syempre sa pakikisama mo na lang din sa employer mo, kung talagang alam mo naman na kailangan nila yung day off mo, pumayag ka na lang din naman, minsan lang naman din yun. At saka magandang na rin yun sa banding ninyo na give and take ba, kung ganun, kasi hindi sa lahat ng oras sila yung may kailangan sa'yo, darating din yung time na makakailangan din tayo ng help nila. So yun, kaya kung makiusap sila sa'yo, pumayag ka na lang, isang beses lang naman yun pero bayad yun sis, hindi pwedeng thank you yun, babayaran nila yun. Kaya yung tanong mo sis, hindi ko alam kung ikaw yung may gusto o yung employer mo may gusto na hindi ka mag-day off ng time na yun. So yun, sana nasagot ko, yun lang.